Magandang umaga, no? Welcome back ulit sa aking channel. Ngayon, pag-usapan naman natin, bakit nga ba hindi ako inoperahan? Radioactive lang ang ginawa sa akin. Unlike do sa iba, no? Inooperahan or tinatanggal yung buong thyroid. Bakit sa'yo, sir? Radioactive lang or RAI lang ang ginawa ko. Tara, discuss ko sa'yo. Hindi na ulit natin, no? Ito ay base sa aking experience bilang isang taong may hyperthyroid noon at hypo naman ngayon. Hindi po tayo doktor, ha? Tayo ay kagaya nyo rin na pasyente. O, umpisa natin. Well, i-discuss natin, no, yung pinagkaiba ng operation and radioactive. Unang-una, saan ba nagpo-fall ang category ko? Nagpo-fall ako sa hyperthyroidism o dito sa tinatawag na nagpo-produce ang aking thyroid ng excessive hormones, no? So, kaya nga tinawag na hyperthyroid. So, sir, bakit yung iba inooperahan or nagkakaroon sila ng tinatawag na thyroidectomy? Ito po kasi yun. Pagka ikaw ay sinabihan ni doktor na mag-undergo ng thyroidectomy or total removal of your thyroid, meaning maaari or pwede na mayroon kang cancer sa iyong thyroid gland, or meron kang mga bukol, nodules na nakita, o let's say carcinoma. Yun lang yung mga ilang posible. But again, kailangan pa rin po tayong ma-diagnose ni doktor kung bakit nga ba tayo kailangang operahan sa thyroid. So, ganun lang kasimple, ha? Next. Okay, so syempre operation yun, no? Pag inoperahan tayo ni doktor, ang mangyayari po talaga yan, tatanggalin ang ating thyroid, no? So, ibig sabihin, medyo may malala tayong kondisyon, no? Cancer or carcinoma. Kaya kailangan tanggalin para hindi na kumalat ang cancer, no? Hindi na siya po pwedeng pumunta, for example, sa trachea or sa iba't ibang parte ng katawan, no? So, yun yung nakikitang yung nakikitang paraan ni doktor para ma-prevent yun, yung pagkalat ng cancer, no? Okay, so ang hyperthyroidism, kagaya ko, bakit nga hindi ako inoperahan? Bakit radioactive iodine lang? Samantalang yung iba, pag tinanggal yung thyroid, nagra-ray pa rin. O, yun nga. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, no, pagka tinanggal na po ang ating thyroid gland, nagkaroon tayo ng thyroidectomy, syempre, ang case natin, cancer, kailangan makasigurado si doktor na walang naiwang cancer cells, no, sa paligid ng ating thyroid. Kaya tayo pinapag-ray pa ni doktor, no? So, simple as that. For example, after mong operahan, sasabihin sa'yo ni doktor, kailangan mong mag-ray ng 100 MCI for 6 sessions or 3 sessions, no? So, kailangan nating sundin. Hala, di ang gastos po pala, sir. Kasi, inoperahan na po ako sa thyroid, magre-radioactive iodine pa ako. Yes, no, medyo talagang magastos. But again, sabi ko nga sa inyo, no, kung medyo may kakapusan po talaga tayo sa budget po, pwede po tayong lumapit sa local government unit po natin. O, di ba? So, madali lang po yun. Nandun sa mga nakaraang video ko kung paano humingi ng tulong. So, pinagagawa po kasi yun ni doktor para makasiguradong mapapatay po yung mga cancer cells dun sa paligid ng ating thyroid nga, no? So, hindi naman na nakakatakot. Gusto lang makasiguro. So, yun nga, no? Bakit ako hindi inoperahan? Well, yung sa akin kasi, hyperthyroid. Ang maganda naman dito, no? Nung chinek ni doktor yung aking leeg, kinapa, tapos ultrasound, wala namang nakitang bukol. Yun naman yung maganda ro, no? So, hindi ko naman kailangang i-biopsy. Tapos, syempre, kung anong makita doon ni doctor sa biopsy, mag-order yon ng operation. So far, wala namang binigay na gano'n, no? Wala namang nakita si doctor na bukol. Kaya, ang maganda, hyper lang, no? So, ginamot, nag-tap din tayo. Tapos, yun nga, hindi naman tayo umuokay once na ihinto yung tap din. So, napilitan na si doktor talaga na mag radioactive iodine.
Ito naman kasi yung kagandahan nun. Ano ba yung pinagkaiba talaga nila? So, pwede ba akong operahan or radioactive lang talaga? Kaso ko kay doktor nang galing to, no, hindi ako po pwedeng operahan kasi useless. Wala namang bukol. No? Wala namang cancer or wala namang suspicious na bukol na nakita sa aking lalamuna sa thyroid, no? Sa may lalamunan part. So, ganun. Ngayon, ito yung isang logic doon. Imagine, ang pagpapa-radioactive iodine, 20,000 pesos. So, sagarin na natin hanggang 30,000. O dahil kailangan kang i-confine, no? Or i-admit sa ospital. Ngayon, ang pagpapa-opera or pagpapatanggal ng thyroid 200,000 hanggang 300,000. Ano ang mas practical? Sa kondisyon ko bilang hyperthyroidism lang at wala namang nakitang ibang klaseng sakit or wala namang nakapa or nakitang bukol sa ultrasound, better radioactive iodine lang. Okay? Pero kung meron kang bukol o suspicious na meron kang cancer, pwede po talagang mag-order si doktor ng biopsy. At kung makikita sa biopsy na cancerous, tanggalin po ang thyroid. So, ganun lang po, no? Sa akin naman, sabi naman ni doktor, magiging hypo ka. Pinaliwanag naman niya na pag ikaw ay radioactive iodine, 'di ba? Yun ang nangyari. So, hypo ako ngayon, awa ng Diyos, ito na. 'Di ba? So, ganun lang po kasimple, no? Hindi naman ako kailangan operahan. Ang kailangan lang talaga radioactive iodine. Sabi nga ni doktor, mas maganda na yung hypo ka kaysa sa hyper ka, no? So, syempre, awa ng Diyos, ito na tayo ngayon, 2 taon kalahati na tayong hypo at doing well, no? Nagagampanan naman natin kung ano yung mga dapat sa buhay. So, awa ng Diyos, sobrang thankful ako, Lord, thank you po. At eto na tayo ngayon. Ganun lang naman, no? Kung kinakailangan tayong operahan, wala po tayong magagawa. Kailangan po nating magpa-opera. Kung kinakailangan lang po nating magparay po tayo, no? Pag sabi naman ni doctor na no need magray, gamutan lang or i-observe muna natin for at least 6 months na magme-medicine ka like Tapdin, Metimasol, no? Susundin po talaga natin, no? Hindi naman komplikado, ganun naman talaga. So, hindi madali, alam ko naman yun. Siyempre, iba't iba tayo ng kalagayan sa buhay, no? Pero, alam naman ng doktor, no? Kaya nga sila ginawang instrumento ng Panginoon para tulungan ang may mga sakit. Okay? Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong walang sawang support at panonood, no? So, God bless everyone and mabuhay po tayong lahat.